Sana lahat may date. Pero mga kanegosyo, alam kong mas gusto nyo ang update sa dami ng benta. Ngayong Valentine's Day, ramdam na ang pagmamahal. Ramdam na rin ang pag-apaw ng kita. Happy Valentine's Day mga kanegosyo! Ano kaya ang feeling kapag nakatanggap ng just because flowers? Hindi lang laging I can buy myself flowers ang hugot dahil naisip nilang pagkakitaan ng mga bulaklak habang nakapwesto lang sa tabi-tabi. Ano ba kiramdam may flower? First time po. First time! Sobrang saya po. Parang napapawi po yung stress. Binibigyan naman ako ng asawa ko man. At monthly? Pang monthsary. Ito, ma'am, sa kasing ganda mo. Bumobola ka pa. Ayan, ano. Ganito pala feeling. Makaka-appreciate special. On the first pop-up, naglabas po kami ng 10,000 pesos. Pumupunta po talaga kami sa kalye. In a month po with consistent pop-ups every weekend, papatak po kami ng 40,000 po. Hindi lang naman pula ang pwedeng kulay ng puso. Pwede rin pusuan ng ube o purple dahil ang ube o purple yam bukod sa masarap na, good for the heart pa raw. At patok ding gawing negosyo. Kaunti lang, magkakulay na kayo nito. Kumusta ang love life? Okay ang love life? Masarap! Lasang-lasang ube po. Binibili ko yon ng mga ingredients, nakakabuo ko ng isa or dalawang cake. Yung 500 ko, magiging 1-2 at the end of the day. Nakaka-earn kami ng mga 6 digit ng kita. Pag Christmas at New Year, nakakaabot kami ng mga 7 digits. Kahit na simple lang, pero matinik sa pasarapan. Gaya ng bangus na laging present sa hapag ng mga Pinoy. Ang yaman na bangus recipe, talagang huling-huli ang sarap. Kasi ang Kapampangan kasi medyo meticuloso sa pagkain eh. Hindi kami nagluluto ng hindi kompleto sa sangkap. Yung lahat ng niluluto ko sa bahay, nilalabas ko parang karinderya style. Ubus naman lahat, pero pagkakwentahin namin eh, parang hindi tayo masyadong kumikita. Bakit di natin try yung bangus, no? Oo. Sisling bangus belly, salmon belly. Hanggang sa yung customer namin eh, tuloy-tuloy na. Masarap tingnan. Masarap amuyin. At masarap ding pagkakitaan. Ang magkakaibigang ito, hindi lang laging I can buy myself flowers ang hugot. Dahil naisip nilang pagkakitaan ng mga bulaklak. Habang nakapwesto lang sa tabi-tabi. Ganda nung parang on-the-spot venue, parang umiatinan kang date or you want it extra special. Parang, uy, Wow naman, ito na ba yung flower power? Classic ng present ang mga bulaklak tuwing may mga espesyal na okasyon. Pero sa mga kabataan ngayon, nauso ang linyahang just because flowers o mga bulaklak na ibinibigay kahit ordinaryong araw lang at walang okasyon. Flowers for you, mga kanegosyo! Bakit mayroon ng flowers? Pili na kayo kung ano kaya ang feeling kapag nakatanggap ng just because flowers. Ano ba kiramdam may flower? First time po. First time! Sobrang saya po. Parang napapawi po yung stress. Ayan si ma'am! Kailan ka huli nakatanggap ng bulaklak, ma'am? Binibigyan naman ako ng asawa ko man. At monthly? Pang monthsary. Grabe naman si ma'am. Every month meron siyang bulaklak. Bibigyan ka ng flower. Pero hindi lang para sa mga babae ang bulaklak. First time? Tago, ma'am. Remembrance. ito, ma'am, sa kasing ganda mo. Oo, bumobola ka pa. Ayan, ano. Ay, dami. Ganito pala feeling. Ano nga feeling? Masaya. Masaya bakit? Dahil, ma'am, makaka-appreciate special. Sa mga magkakaibigang ito, hindi lang just because o basta-basta ang mga bulaklak. Naging instrumento ito para mas maging mahalimuyak ang kanilang samahan. Salamat na lang sa kanilang negosyo na La Bella Ke PH. From our 3 surnames po, no? So, akin po yung Bell, kay Kim po yung La, and then kay Angelica po yung Ke. So, we've been friends for more than a decade. Mahilig din po talaga kami sa flowers. So, ito po yung naisip talaga naming product for the business. Mula Dasmariñas, Cavite, ibinibiyahe nila ang mga bulaklak papuntang Tagaytay. Yung spot po namin sa Tagaytay is randomly ko lang po siyang nakita one day. Nakita ko po na yung spot na yon, may mga motorista po kasing dumadaan doon, mga nagpapapicture sa taas. Ang naisip nilang konsepto, roadside pop-up o yung pagbebenta sa daan gamit ang likod ng sasakyan. On the first pop-up is naglabas po kami ng 10,000 pesos. Kami mismo yung napunta doon sa tao. Pumupunta po talaga kami sa Masarap tingnan,
Masarap amuyin at masarap ding pagkakitaan. Ang magkakaibigang ito, hindi lang laging I can buy myself flowers ang hugot. Dahil naisip nilang pagkakitaan ng mga bulaklak habang nakapwesto lang sa tabi-tabi. Isa sa mga naisip nilang gimmick ang make your own bouquet para masiguradong happy ang kanilang mga customer o bella kung kanilang tawagin. May option po yung mga bella po natin to choose for a main flower and then fillers po. For the main flower po, meron po tayo ditong paper roses. Meron din po tayong stargazer lily. We also have the sunflower po. Ito po yung aming recommended po and favorite po ng mga customer namin, which is yung carnation po namin. And then for the fillers naman po, meron din po kami mga options. Kapag nakapili na ng gustong flower combo, Cut po natin yung edge niya ng 45 degrees. And then make sure lang po na pag nilagay po natin siya sa vase po natin is wala pong dahon touching the water. Sa arrangement naman po, wala po tayong perfect rule as long as kung paano niyo po siya gawin and kung ano po yung tingin niyo maganda po sa inyo. Ayun po, ready na po yung ating flower bouquet. kada tangkay ang presyuhan sa make your own bouquet. Kasi actually we're going on a date. Sakto, pagdaan namin dito. Parang merong flowers to na maganda. On the go, super bilis, no? And I believe yung flowers nila fresh naman. Sa konseptong road pop-up, hindi na kailangang magbayad ng malaki para sa pwesto. It is also important, lalo na po sa mga nagro-roadside pop-up, is to properly coordinate po. We were visited by one of the PNP of Tagaytay and they humbly allowed us naman po to be there. Kahit pa-roving o palipat-lipat ng pwesto, kailangan may kumpletong papeles pa rin ito. May registered base o pangunahing address kung saan rehistrado ang negosyo. At kada pwesto, kailangan dumadaan sa koordinasyon sa barangay. Tuwing Biyernes hanggang Linggo lang ang pop-up events ng Labella Ke. Lahat kasi sila ay may kanya-kanya ring trabaho. Parehong civil engineers na Jinky at Kim, habang si Angge naman ay nasa medical field. Kaya ang negosyo, pandagdag kita at bonding moment lang talaga nila. Since meron kaming mga full-time job, yun na lang din po yung naging stress relief namin na magsama-sama din po. Dapat po kasi yung pop-up namin, twice a month lang po. Tapos dahil nga sa demand nila, nag-usap-usap kami na mag-pop-up tayo every weekends. Kada linggo, tila tuloy-tuloy ang pag-usbong ng kanilang munting negosyo. They personally message us on our Facebook or on our socials na, nasan po kayo? I really have to buy flowers for my girlfriend or for my family. Tapos iba naman po, students na they were coming home na from school, bibigay sila ng flowers sa family nila. May mga pagkakataong nahihirapan sila sa parking, kaya sinisiguro nila na updated pa rin ang kanilang mga customer. Nagtitake kami ng random shots. And then we make it sure lang po na i-upload po namin siya sa social media pages po namin. And then nagjo-join din po kami ng mga groups online so that people would know na Labella Ke exists. May ilang pagkakataon din daw na nalalanta lang ang kanilang mga bulaklak. Lagi kong sinasabi sa girls na even though hindi tayo mabentahan, okay lang for us. Kasi number one, we already reached our goal na makapag-bond kami together. And that's the one thing na gusto namin ma-achieve ever since. So kung meron man sa aming bumili, that's okay. If not, then we also have our alternatives to donate it to the church, give it to our parents, also to our friends. Kung ang iba pahinga ang inaasam-asam kada weekend, pero sina Jinky, Kim at Angge, extra negosyo ang inaatupag. Pero worth it naman daw lahat ng pagod. In a month po with consistent pop-ups every weekend, papatak po kami ng 40,000 po. Banding na kasama ang besties, kumita pa. Putting up a business with your friends for almost a decade, I think for some would be a challenge, but for me, I considered it as a blessing. I think flowers signifies hope and friendship po sa aming tatlo. Ang mga bulaklak maraming sinisimbolo, kagandahan, paghanga, at panibagong simula. Pero para sa business na ito, ang mga bulaklak ay hindi lang basta simbolo, kundi kumikitang negosyo. Sa dami ng restaurant na nagsusulputan ngayon, kanya-kanyang paandar ng mga inihahaing pagkain. Mas kakaiba, mas mapapansin. Pero may ilang tumatagal ng taon at binabalik-balikan. Kahit nananatiling simple lang, pero matinig sa pasarapan. Gaya ng bangus na laging present sa hapag ng mga Pinoy.
Ang yaman na bangus recipe, talagang huling-huli ang sarap. Bangus ka ba? Bakit? Matinig ka kasi. Matinik sa luto at diskarte. Sisiri na yan. ...1995 nang magsimulang maging supplier ng bangus ang mag-asawang sina Fernando at Imelda sa mga kainan sa Maynila. Ang hirap ako doon sa kaibigan ko ng 1,000. Para kasi 3,000 daw kailangan niya. Tapos nung nagawa na namin, kinabukasan, dineliver na niya. Pag-uwi niya, yung 3,000 ko naging 7,000 na. So may order na naman siya. O, gawa na naman kami. Sa bahay lang namin, sa lababo lang ako nagtidibod talaga. Wala pa kami. Mula sa pagiging supplier ng bangus, naisip nilang magluto ng mga putahing bangus na pwedeng ibenta. Ang Kapampangan si Fernando naging in charge sa kanilang kusina. Kasi ang Kapampangan kasi medyo meticuloso sa pagkain eh. Hindi kami nagluluto ng hindi kumpleto sa sangkap. Yung lahat ng niluluto ko sa bahay, nilalabas ko dun sa maliit na ano pa lang dati, parang karinderya style. Pero hindi agad umarangkada ang kanilang karinderya. Wala pa kami sasakyan noon. Sumasabit lang. Nag-jeep lang ako. Minsan sumasabit lang ako sa jeep, pinapababa ako na dahil nga may dala akong isda. Pagod lang, tapos para mang walang kita. Yung quality yung ginagamit namin, yung meat namin talagang fresh. Yung mga ginagamit na seasoning namin talaga yung may level, maraming serving. Ubus naman lahat, pero pagkikuwentahin namin parang hindi tayo masyadong kumikita, no? Hanggang ang dating gusto ng isarang negosyo, nahuli ang mapiling panlasa ng kanilang mga suki. Magsilog kaya kami. Bakit di natin try yung bangus, no? Oo. No? Sinigang bangus belly, ma'am, no? Sinigang bangus belly, tinry namin. Sisling bangus belly, salmon belly, yun. Hanggang sa yung customer namin, tuloy-tuloy na. Pero ang problema sa bangus, masyadong matinik. Alam naman ho natin na pag may bangus, lagi ang challenge dyan dapat walang tinik. So, i-debow natin. Ito ay hindi po gagamitin sa kilikili. Nilalabas po namin yung tinik. Paano ilan? Doon sa pinag-ano? Oo, doon po sa pinag-yan. Ayan, ayan, sir. Ang hirap naman ito. Dapat yata nakasalamin. Hanggang pati ang patapong tinik ng bangus, nahanap din ng pakinabang. Tapos dati ang daming tinik. Ito sayang. Ano ginawa niya? Pag marami na po, ginagadgad namin sa strainer. So, yung pinaka-meat nasa ilalim, yung... Wala nang tapo. walang tapo, no? Yun yung nagiging bangus Shanghai. Sado ba yung lumpia ko? Ay, yes, ma. Yes. Kaya pala nila. Simot-sarap ang bangus mula ulo tiyan hanggang tinik. Ang alam ko po sa Shanghai is pork po ang ginagamit. Pero sa natikman ko po is parang medyo durog po siya. Iba po yung texture. Pero ang tunay na nagpapasarap daw sa kanilang mga lutuin, ang singsarap nilang samahan. Kami kasi never kami naghiwalay eh. Before pa kasi kahit saan, nasa work kami magkasama. Hanggang ngayon, nagtutulungan kami sa business. Kaya mula Pampanga, lumangoy na ang kanilang negosyo pa Quezon City. Gusto raw kasing ipatikim ng anak ni na Fernando at Imelda na si Ryan. Ang sarap ng lutong Kapampangan sa City of Stars. Kasi ma'am, ang lutong Kapampangan kasi ma'am, more on ano siya ma'am, kumbaga wala siyang preservative, kumbaga natural talaga yung ginagamit. Kumbaga hanggat maaari, natural, tapos yung dawi ng pagluluto, hindi siya minamadali. Hindi nyo na ho kailangan bumiyahe ng 2 oras para makarating sa culinary capital ng Pilipinas, ang Pampanga, dahil ang kanilang mga specialty matatagpuan nyo na dito sa Quezon City. Siyempre, ito yung kanilang mga pinagmamalaking putahe. Titikman na ho natin. Tulad ng bulanglang o sinigang na bangus sa bayabas. Tignan natin. Ang sarap. Lasang-lasa yung bayabas. Alam mo na, sariwang bayabas yung ginamit. So, ang sarap. At siyempre, ito ang kanilang laman na belly. Paborito ko pa naman to. Ang sabaw ng sinigang na ito, hugas-bigas daw. Yung pangatlo ma'am na sabaw ng bigas, yun ang inaano namin sa Kapampangan. Yung mga sinigang namin kasi, yung sabaw niya na maganda yung kulay niya. Tsaka may saging saba, yun ang nagpapasarap sa sabaw. Huwag din daw ismuli ng kanilang bangus kilawin. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang ikilaw ang bangus. Magtiwala tayo sa lasa nito dahil ito po ay specialty na ng mag-asawang Imelda at Fernando.
Parang hindi na rin siya nalalayo sa lasa ng kinilaw na tuna. Meron din silang pampagana o pantanggal ng umay sa iba na buro. Maasim siya pero parang isda siya na hindi rin malansa. Isda siya pero hindi ko ma-distinguish kung anong klaseng isda. Hindi siya malansa. Manyaman nga. Finding the right partner po talaga na align po kayo together. Open kayo sa ideas. Basta kung anong plano nyo, tuloy lang. Tiyaga talaga, tsaka tulungan. May mga challenge na medyo mahirap pero later on, malalampasan din. Ganun lang naman yun. Kumikita na raw ang kanilang negosyo ng 300 hanggang 500,000 pesos a month. Ang bangus na negosyo talagang matinik. Mga pagkaing subok na ang sarap. Sa negosyo, kitang garantisado. Ngayong araw ng mga puso, bumabaha na naman ng kulay pula. Pero hindi lang naman pula ang pwedeng kulay ng puso. Pwede rin pusuan ng ube o purple. Dahil ang ube o purple yam, bukod sa masarap na, good for the heart pa raw. At patok ding gawing negosyo. Ang ube cake business na ito nagsimula lang sa puhunang 500 piso. Pero, believe it or not, kaya na nitong kumita ng hanggang 7 digits kada buwan. Sa tingkad ng kulay nito, sino ba ang hindi makakakilala sa ube? Karaniwan itong sangkap sa mga panghimagas dahil sa kakaibang linamnam nito. Sa cake shop ni Oyo sa Osami City sa Mindanao, ube ang pangunahing sangkap ng mga produkto. Pag ilagay mo sa table ng dessert table ang ube, unang makakaagaw na ng pansin ang kanyang kulay. Tapos automatic yun. Pag sinabing ube, masarap, matamis, lasang Pinoy. Every Pinoy can actually relate the flavor of ube. Nakilala ito sa Mindanao hanggang umabot na rin sa Luzon at Visayas. Sa kanilang branch sa Mandaluyong, halagang 75 pesos lang, matitikman na ang kanilang pambatong cake in a cup o mas kilala sa tawag na messy cup. Bestseller kasi handy, pero syempre lahat yan. Opo, Pare-pareho lasa. pag mga may parties, yan, malalaki. Parang nasa piyestahan. Wala yan. Ito totoong ube kasi malalasahan yung meron siyang bits of ube. Bago magkaroon ng halos 200 branch ang tindahan ni Oyos, nagsimula lang siyang magnegosyo sa isang maliit na apartment habang nasa kolehiyo. Ang kanyang puhunan, 500 piso. Binibili ko yon ng mga ingredients and at the end of the day, nakakabuo ko ng 1 or 2 cake. Yung 500 ko, magiging 1, 2 at the end of the day. Ube ang napili niyang flavor ng cakes dahil sa 3 bagay. Una, matatawag nating sariling atin, very Pinoy. Pangalawa, ito ay makikita mainly dito sa Mindanao. At pangatlo, ito ay something special sa mga Pinoy dahil lahat ng mga okasyon, makikita mo talaga na may ube. Umaabot na ngayon ng hanggang 50 toneladang ube ang naipoproseso nila kada buwan. The very source of ube na ginagamit namin ngayon ay nasa Bukidnon. So hindi po nagmamatter ngayon kung saan nanggaling ang ube. Pero it has something to do with the mixing of the right varieties of ube. May iba't ibang kulay pala ang ube. So guys, makikita nyo dito, hindi lang pala purple ang ube, hindi lang ganito siya. May ube din pong puti. At meron ding ube na parang orange ang color. So pag ihalo-halo natin lahat yan, so doon natin makukuha talaga ang totoong lasa at tunay na lasa ng isang ube. Ang mga bagong aning ube, kailangan munang iimbak ng hanggang 2 linggo. So iniiwasan natin na gamitin or i-process agad ang isang ube na bagong harvest kasi ito ay may enzymes na yung fresh na enzymes sa balat niya na makate sa balat ng tao. Mano-mano ang pagbabalat nila sa ube. Irregular po ang shape ng ube. Kaya walang magaling na machine para magbalat ng ube, kundi tao lang po talaga. Mano-mano namin ginagawa ang pagbabalat ng ube. Lulutuin ng ube gamit ang steamer sa loob ng 1 oras. Gagadgarin ito pagkatapos.
hindi sila gumagamit ng makina sa prosesong ito. So mano-mano po namin ginagawa ito to ensure na yung best part lang ng ube ang makukuha natin. Kapag nagadgad na ang ube, hinahaluan na ito ng kanilang sikretong sangkap, saka ipapak at iba-vacuum seal. Diretso na ito sa freezer at pwede nang i-distribute sa mga branch nationwide. Ang kanilang ube premix ang pangunahing sangkap para sa frosting ng ube cakes. Sa mga branch na ito, niluluto kasama na ang mismong ube, chiffon cake. Galing man sa usamis ang sangkap, siguradong bagong luto raw ang kanilang bawat cake. Ang branch owner na si Lo, agad na enganyong dalhin sa Mandaluyong ang ube cakes nang matikman niya ito. Partnership ang model ng business. May advantage ba o mas maganda ba partnership kaysa franchise? Sa amin, ma'am, first business venture kasi namin to. So, mas, sa tingin namin, mas okay siya. Medyo mas maluwag. Kami nag-put up ng branch. Ng store. Opo, ng store. Kami nag-asikaso ng mga Permits. papeles, Okay. o mga ganon. Tapos sila ang nag-supply ng mga equipment and mga initial stocks. Tuloy-tuloy naman po yun. At pag may benta kami, menos sa mga gastos, paghahatian namin yung profit. Ganun. Ganun lang siya. Wala siyang franchising fee. Wala. Iba't ibang laki at forma ng mga cake pero pareho lang daw ang lasa ng mga ito. Alam niyo bang ayon sa pag-aaral, mataas ang taglay na antioxidants ng ube na mabuti para sa ating puso. Intentional na ipakita mo na may mga ganyan-ganyan Yes. para malaman nila na totoong ube yan. Opo. Diba? Malalasahan niyo po talaga. 2 taon pa lang ng branch na ito. Nakabawi na kayo doon sa mga inilabas na puhunan? Yes, ma'am. At ngayon malaki nakita. Lumalaki na po. Dahil we want to share love ngayong araw ng mga puso, gagawa at mamimigay tayo ng ube cakes. Kailangan lang ipasok sa cups ng chiffon cake at balutin ng ube frosting. Pwede naman nating hintayin lumubog siguro after 1 day. Baka naman ito bago ako natapos, durog na durog na yung chiffon. Wala na silang matikman dito yung chiffon. Kaya pala naman tinawag na messy cup. Hindi maiiwasang maging messy. Yan, messy. Messy buko. Para mas espesyal at damang-dama ang aking pagmamahal, mamigay rin tayo ng dedication cake. Naintindihan ba ng happy heart? Ano nangyari? Maganda naman na. Iba? So, hanap tayo ng pagbibigyan natin itong cake na to. Kailangan siyempre, naka-purple. Nakahanap na tayo ng isang miss. Isang lady na naka-purple. Ate! Ang swerte mo naman! Kaunti lang magkakulay na kayo nito, di ba? Oy, teka muna, tatanungin kita. Kumusta ang love life? Okay ang love life? Masarap? Lasang-lasang ube po. Bukod doon sa lasa-lasa. Tama lang po yung tamis. Ayun. Teka, biglang may sumulpot na naka-purple shorts. Kuya! Mika! Bagay sa'yo ito! Ay! You belong! Paborito ba kulay purple? Opo. Talaga? O ba di paborito mo to? Sir, tikman mo yan. Nalalasahan mo bang may ube? Pero sa ilalim, creamy na. Creamy. Ang negosyong nagsimula lang sa 500 piso na palago ni Oyos ng husto at ngayon kumikita na ng todo-todo. Siguro sa mga hindi masyadong masiglang buwan, nakaka-earn kami ng mga 6 digits ng kita. Tapos pag talagang panahon ng, like for example, ng Christmas at New Year, nakakaabot kami ng mga 7 digits. Galing man sa lupa ang ube pero tiyak na hulog yan ng langit. Sa sarap nitong ipangnegosyo, certified na ube lisyoso. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam at laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!